Magandang araw mga kaibigan, narito na naman po tayo sa aking bagong video upang i-review sa inyo ang bagong modelo at kalalabas lang na Honda Click 160 o yung tinatawag nating Vario. Kalalabas lang nito sa merkado pero wala pa po ito sa Pilipinas ngayon. Pero syempre, bago natin bilhin ang isang sasakyan, kailangan muna nating alamin ang specs at features na meron sa Honda Vario o Honda Click 160 natin. Kaya naman kung bago ka pa lang po sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik ang subscribe button at paklik na rin ako ng notification bell para ma-update kita sa aking mga video na gagawin pa. At syempre, hihintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba upang nang sa ganun ay masagot ko ang mga katanungan mo at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod na vlog. Alright, simulan na natin to. Ang pinakabagong motorsiklong scooter ng Honda ay inilabas na ngayong taon lamang guys. Ang Honda Click Vario 160 na nagmula sa Indonesia, Kuala Lumpur at paparating pa lamang po dito sa Pilipinas. Ang Honda Vario ay isang upgraded ng Click sa specs, features, pati sa design nito na talagang anlaki ng improvement. So nagtataka ka ba kung bakit tinawag na Vario to samantalang Honda Click ito? Ang Vario term ay nagmula sa Indonesia at yun ang sikat na pangalan sa kanila. At dito sa atin ay ito ay isang Honda Click na upgraded ng makabagong generation or technology ngayong 2022. At dahil sa bago nitong muka, design at specs na talaga namang mas makakapagpaengganyo pa ng mga scooter lover dyan. Ito ay pang 7th generation na rin ng Honda Click at talagang tinodo na nila ang specs ng engine nito. So ano nga ba ang meron sa ating Honda Click Vario? Ang Honda Click Vario ay may 160cc or yung tinatawag nating cubic capacity at ang engine na may single cylinder na liquid cooled unit. Sa mga hindi po nakakalam, ang liquid cooled unit ang nagpo-produce ng maximum power output na 15.3 horsepower sa kada 8,500 revolution per minute at sa isang pinaka highest torque na 13.8 newton meter sa kada 7,000 revolution per minute. So talagang napakalakas na nito guys. Compare kasi sa ibang scooter, itong bagong generation natin ay mas upgraded sa dati nitong horsepower na 12.8 at ngayon nasa 15.3 na. So ang laki ng difference. Kaya kung ikaw ay mas napapagastos o nauubusan lang ng pera dahil sa pag-upgrade ng iyong motorsiklo, sa torque at ng kanyang speed, dito sa ating bagong Honda Click 160 Vario natin ay hindi mo na kailangan gawin yun. Dahil fully compact, upgraded na ang engine nito. At syempre, ang starting procedure nito ay keyless smart system ng parang sa Honda Click 150 at Airblade. So, unang advantage niya yun guys dahil alam naman natin na kapag keyless operation na ang ating starting system, hindi siya basta-basta nakakarnap. Maliban na lang kung nakalimutan mong i-switch off ang kanyang starting. At bukod pa dyan guys ay meron din po itong anti-theft alarm na once nang masangga siya o masagi ng kahit sino mang magtatangka na galawin ito ay mag-iingay na lang ito. So katulad nung sa Honda Click 150. Pero syempre guys, compare sa dalawang unit na binanggit ko kanina, ang Honda Click at ang Airblade, mas mataas naman ang cubic capacity nito dahil nasa 160cc na po tayo. At para sa ating feature specs naman, so meron po itong USB charger sa mismong console box. Talagang safety guys no, pati yung gadget natin ay masisafe din dahil nga nasa console box to kapag ito ay i-charge mo. So usapang safety naman guys ay meron din po itong ABS sensor o yung tinatawag natin anti-lock braking system. Sa mga hindi nakakalam, ang anti-lock braking system ay tumutulong upang hindi mabigla ang
brake kung sakaling ikaw ay nagpaandar ng mabilis. Dahil alam naman natin na kapag bigla mong napindot ang brake, sa napakabilis mong takbo, maaari kang tumalsik. Pero dahil nga sa may ABS ito ang kumokontrol upang mas safe mong mapapahinto ang motor kahit biglaan lang ang paghinto. At bukod sa ABS na naidagdag, meron din po itong idling stop na kumokontrol naman sa pagkonsumo ng gasolina. So dati nang matipid ang Honda Click mula 125 hanggang 150. So dahil sa nadagdagan pa ng idling stop, mas mapapatipid pa. Dahil ang idling stop naman ang siyang kumokontrol ng pagkonsumo ng gasolina kapag ito ay pansamantalang nakahinto. At with full digital panel na may kasamang orasan, fuel gauge, battery gauge at ang kilometer gauge nito na pinagsama-sama sa upgraded digital panel meter nito. At meron ding upgraded sa ating mga ilaw dahil lahat ng ilaw nito mula headlight sa harap at ang kanyang mga taillights ay naka LED na lahat. At mas umokay pa ang forma ng headlight niya ngayon dahil sobrang tapang talaga tingnan. At sa ating headlight naman may naidagdag po na garnish. At sa taillight naman kung titingnan natin ay may pagbabago rin dahil bukod sa LED na ito ay napakaganda na rin ang design ng kanyang taillight. So dahil nga sa mga naka LED type na ang ating mga ilaw ay mas tumatagal at hindi basta-basta napupunde at nakakatipid sa pagkonsumo ng electricity. So talagang nag-upgrade ng maayos ang technology nito. Dahil hindi lamang sa pagkonsumo ng gas ang kanyang in-upgrade, pati na rin sa pagkonsumo ng electricity mula sa battery. So once na ganito lang kaliit ang nakokonsumo sa battery mo, pwede ka pang magdagdag o mag-add ng electrical accessories. At kung titingnan naman natin ang design nito guys, mula sa unahan pati sa mga flarings at garnish niya ay talagang gwapo. Dahil mukhang sporty ang dating at napakalaki niya tingnan compare sa mga lumang modelo natin. Mula sa harapan pati sa mga panggilid na cover ay nakapuli garnish. Pati na rin yung muffler natin ay naka-garnish din. Pati yung end cap ng ating muffler cutter. So, isa na siguro ito sa pinaka-unique version ng motorcycle ni Honda. Pati pala guys, sa radiator cover at ng air filter cover ay naka-garnish na rin. So, naka-fully garnish siya. Ang kagandahan dito sa garnish ay mas attractive tingnan kaysa dun sa dati sa mga lumang modelo at sa ibang scooter. Dahil yung iba, nagdidikit pa or naglalagay pa ng accessories. Samantalang ito, kung papansinin natin ay parang complete set na ng accessories, pati sa mga garnish niya. At sama mo na rin syempre yung front visor niya sa may ulo ng motorsiklong ito ay ang bangis tingnan dahil hindi mo na kailangan mag-upgrade pa. Pero depende pa rin sa'yo. Dahil nga yung visor niya ay mas mataas na at mas mabangis ang forma. Tapos yung seat nito at yung seat cover ay mukhang mas komportableng upuan dahil sa may mga pabukol-bukol or na nakakamassage ng ating butt at hindi nakakasakit ng egg. So maganda yung klaseng ganitong form ng kanyang upuan kasi mas komportable ito kahit sa pangmatagalang rides. So ngayon guys ay usapang fuel consumption naman tayo sa inaabangan ng lahat. Dahil sa nasabi na rin nating sobrang tipid dito sa gas ay nakakakonsumo lang naman ito ng 1 litro sa kada 54 kilometer. At sa mga hindi pa pala nakakaalam guys, ang Honda Vario natin ay may dalawang klase o dalawang variant na tinatawag. Una na nga dito, syempre yung nasa video na natin ay yung pinaka high-end. Ang high-end nito ay naka rear brake disc at naka ABS. Samantalang ang low-end naman nito ay naka rear drum brake lang at naka CBS.
Pero suma total, ang kanilang pangkalahatang features and specs ay halos parehas lang pati sa design. At pagdating naman dito sa ating chassis frame, ang ating frame ay merong tinatawag na ESAF, ESAF, or ang ibig sabihin ay Enhanced Smart Architecture Frame na nakadisenyo upang mas lumaki ang itsura nito pati sa mga ibang bahagi ng body nito na kinakabitan ng mga flarings. At ang panel step door nito tulad ng dati ay ang popular flat step door na naka-chromated pa. Talagang may design na chrome para mas maganda pang tingnan. At syempre bago magtapos ang video nito, munti ko na pong makalimutan, ang valve nga pala nito or ang valvula ay 4 na at naka single overhead camshaft. So wag kayong magtataka kung bakit naka single overhead camshaft ito. Dahil siguro sinadya ito upang mas malakas umarangkada lalo na sa paakyat. Compare kasi sa dual overhead camshaft. Ang dual overhead camshaft na may 4 valves ay mas mahina umarangkada sa paakyat na lugar o sa paahon. Samantalang ang single overhead camshaft ay mas malakas umahon or mas malakas humatak sa paataas na daanan na may 4 valves. So yun siguro ang dahilan upang mapakita sa atin na talagang malakas umarangkada ang makina nito kahit sa paahon. Kaya kung kayo ay nagpaplano pa lamang kumuha ng isang motorsiklong maaasahan de kalidad, tipid at makakasabay ka sa mga bagong henerasyon na may malalakas na engine power at mabruskum porma ngayong 2022, dito ka na sa Honda Vario. Yun nga lang, maghihintay ka pa siguro ng ilang buwan bago dumating dito sa Pilipinas. Dahil sa ngayon guys ay sa Indonesia pa lamang ito lumalabas. At wala pang exact price or rough estimate price na lumalabas dito. Kaya hintay-hintay lamang po tayo guys. Baka next month or maybe this year ay lumabas na po ito. Alright? At yun lamang po guys. Kung may katanungan ka pa sa kahit anong klaseng specs or pictures ng isang motor, pwede mong i-comment sa baba ng aking chat box upang masagutan ko rin. At syempre hihintayin ko rin ang opinion mo kung ano pa yung maidadagdag mo para maigamit ko pa sa aking mga susunod na vlog. Alright, nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking channel. At syempre guys, pwede nyo rin po akong i-follow sa Facebook page ko na Oblis Collection din. Nagpo-post din po ako doon ng mga specs and features ng mga bagong unit at sasakyan. So yun lamang po guys, thank you.